Good evening, ma'am. Magalang na bati nito sa kanyang grandma. Grandma, of course, you already know Marcus. Naisama ko na po kayo sa cafe kung saan siya nagtatrabaho, hindi ba? Nakangiting tiningala niya si Marcus. Mamaya lang, bababa na si grandpa para samahan tayo. Masyado kasi siyang workaholic. Dahil may itatayo siyang negosyo, makikilala mo rin siya. Maupo ka. Zam? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ang binatang iyan ang dadalaw sa iyo? Formal na tanong ng grandma niya habang madilim ang anyong nakatingin nito kay Marcos na parang isa itong basura at hindi karapat-dapat na tumapak sa mansyon ng mga Alonzo. Kinabahan siya. Gusto ko lang pong sorpresahin kayo. Saka mabait naman po si Marcos once you got to know him better. No! Putol nito sa iba pang sasabihin niya. I want to see him out. Natulala siya. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita niyang umakto ng wala sa karakter ang lola niya. Palaging magalang ito kahit sino pa ang kaharap. Nagtataka siya kung bakit ito masungit kay Marcos sa pangalawang pagkakataon. Grandma, huwag naman po ninyong tratuhin ng masama si Marcos. Bisita ko siya at tao siya nagpunta dito. Sabi niya at nahihiyang tiningnan si Marcos. Iyon mismo ang kinatatakutan niya sa pagdalaw nito sa kanya. Hindi niya ito hinayaang dumalaw sa kanya para lang mabastos. Basta, paalisin mo siya. Matigas na utos ng lola niya. Aalis na po ako, ma'am. Salamat po sa pagtanggap ninyo. Magalang na sabi ni Marcos. Ni wala siyang makitang galit sa mukha nito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Hindi ka aalis. Bisita kita. Zam, ayoko magtalo pa kayo ng lola mo. Grandma, huwag po ninyo siyang paalisin. Pakiusap niya. Bahagyang nawala ang galit sa mukha nito. Nakikiusap ako, iha. Paalisin mo na ang bisita mo bago pa siya maabutan ng grandpa mo. Takot na sabi nito. Zamir, dumating na ba ang bisita mo? Sabay-sabay na lumingon sila kay Grandpa Leopoldo nang bumaba ito ng hagdan. Walang mabasang ekspresyon si Zam sa mukha ni Marcos. Nakataas ang noo nito habang hinihintay ang pakikipagharap sa itinuturing na haligi ng mga Alonzo. Takot naman ang lola niya na parang may malaking trahedyang mangyayari. Grandpa, nandito na po ang bisita ko. Kayo na lang po ang hinihintay. Malambing na sabi niya at pilit nang ngumiti. Subalit, naramdaman niya ang tensyon sa paligid na parang alam ng lahat ang nangyayari at siya lang ang walang ideya. Nagsalubong ang mga kilay ng lolo niya nang makita si Marcos. Tinitigan nito ang binata na parang kinikilatis na mabuti. You are a fine-looking young man. Ano ang pangalan mo? Marcos, sir. Formal na sabi ni Marcos at iniabot ang kamay. Halos hindi siya humihinga habang hinihintay ang sagot ng kanyang lolo. Ngumiti ito at tinapik sa balikat si Marcos. Hindi na ako nagtataka kung bakit gusto ni Zam na makilala ka namin. Sabi nito sa magaang tinig. Mukha kang disente or matalino? He is the most brilliant student in our class. Pagmamalaki niya habang naglalakad sila patungo sa dining hall. Bahagyang gumaan ang pakiramdam niya sa ipinakitang pakikitungo ng lolo niya. Ang lola naman niya ay tahimik nang sumusunod sa mga ito. Magkaklase pala kayo ni Zam? Sabi ng lolo niya nang dumulog na sila sa hapag. Hindi ka ba kinukulit nito nga po ko? Hindi nakatakas sa kanya ang pagguhit ng sakit sa mga mata ni Marcos nang mabanggit ang salitang apo. Nabanggit nito na wala na itong lolo at lola. Ulilang lubos na raw ang mga magulang nito nang magkakilala, kaya marahil naghahanap din ito ng pagmamahal ng lolo at lola. May kakulitan po siya, sabi nito na bahagyang ngumiti. Pagpasensyahan mo na si Zam, iho. May pagkaisip bata pa rin siya kung minsan pero mabait naman siya, sabi na kanyang lola. Hindi mo nabanggit sa amin ang pamilya mo, iho. Anang lolo nito. Anong family name mo? Lobregal, sir, sagot ni Marcos. Sa isang saglit ay tumahimik ang paligid. Parang walang sino man ang humihinga. Madalim ang anyo ng kanyang lolo habang nakayuko naman ang lola niya at mahigpit na hawak ang kubyertos. Gusto niyang magtanong kung ano ang problema sa pagiging lobregal ni Marcos, subalit hindi niya magawa. Parang may isang pribadong bagay na hindi niya maaaring pakialaman. Tumikim siya upang basagin ang katahimikan.
Marcos, why don't you try the chicken? Hiningi ko pa sa mami ko ang recipe niyan para ipaluto sa cook nila grandma. Aussie chicken ang tawag dyan. May mga kilala akong Lobrigal Iho. Some belong to the political clan from South? Sila ba ang mga kamag-anak mo? Tanong ng kanyang lolo. Hindi po ako kapamilya ng kahit sinong political clan, sir. Sa Bacolod ako ipinanganak. Doon daw po nakatira ang pamilya ng nanay ko. Ang tatay ko naman sa Southern Leyte po ang probinsya niya. Pero hindi po mayaman ang mga Lobrigal na pinanggalingan ko. Buong katapatang sagot niya. Ang nanay mo, kumusta na siya? Puno ng emosyong tanong ng kanyang lola. Hindi niya maiwasang magtaka. Bakit kung magsalita ito ay parang kilala nito ang nanay ni Marcos? Di naman ganoon kung anong paraan ng pangangamusta sa isang tao. Di pa naman nakikita o nakikilala. Ayos lang po siya. May maliit pong tindahan sa harap ng bahay namin. Iyon po ang pinagsisikapan niyang paunlarin. Factory worker naman po ang tatay ko. Sabi nito at hindi tinangkang itago ang kahirapan. Isang factory worker at isang tindera? Paano ka nakakapag-aral sa isang sikat na universidad kung hindi naman mayaman ang mga magulang mo? Tanong ng kanyang lolo na lumalim ang guhit sa noo. Scholar po si Marcos, paliwanag niya. At nagtatrabaho po siya bilang crew sa isang cafe. Masipag po siya. Tumango ang kanyang lolo. Natutuwa ako sa mga kabataang tulad mo nagsusumikap sa buhay. Thank you, sir, sabi ni Marcos. Ngumiti siya dahil mukhang nakukuha na ni Marcos ang approval ng lolo niya. Kahit na hindi maganda ang ipinakita ng lolo niya rito noong una, sa palagay niya ay wala nang magiging sagabal sa panliligaw nito sa kanya. Anong pangalan ng mga magulang mo? Tanong ng lolo niya. Sebastian at Alison Lobrigal po. Napapitlag siya nang biglang bumagsak ang mga kubyertos na hawak ng lolo niya. Lumikha rin ng ingay ang biglang pagtayo nito mula sa upuan. Hindi maitago ang madilim na anyo nito habang nakatitig kay Marcos na para isa itong kasuklam-suklam na nilalang. Zamier, sabihin mo sa bisita mo na makakauwi na siya. Hindi ko na siya papayagan pang tumuntong sa pamamahay ko kahit kailan. Utos ng lolo niya. Po? Gulat na tanong niya. Tiningnan siya ni Marcos at ang kanyang lola subalit para siya lang ang nagulat. Bakit po? Ano po bang problema? May ginawa bang masama si Marcos sa inyo? May sinabi ba siyang hindi niyo nagustuhan? Wala naman ah. Matalim na tiningnan siya nito. Wala kang karapatang questionin ang mga desisyon ko. Paalisin mo na ang bisita mo ng maayos o ipapakalakad ko siya sa mga gwardya. Gusto niyang kumontra ngunit tumayo na si Marcos. Thank you for accepting me on your house, Mr. and Mrs. Alonzo. Magalang pa rin sabi nito at tumalikod na. Nakataas ang noon nitong umalis na bitbit ang dignidad. Hinabol niya ito. Marcos, wag ka munang umalis. Hindi ako papayag na tratuhin kanila ng ganito. Sundin mo ang inuutos nila sa iyo, Zam. Sabi ni Marcos, iyon ang mas makakabuti para sa iyo. Bakit? Paano mo nasabing iyon ang mabuti para sa akin? Tanong niya. Gusto niyang mag-hysterical dahil aalis ito nang hindi niya ipinaglalaban? At ang masama, hindi man lang ito nagtanong kung bakit itinataboy ito ng mga Alonzo. Hindi niya mabakas ang galit o hinanakit sa mukha nito. Malungkot nang umiti ito. Goodbye, Zam. Nanginginig sa galit na hinarap niya ang mag-asawang Alonzo na nakamasid sa pag-alis ni Marcos. Parang hindi niya kilala ang mga taong kaharap, samantalang halos lumaki siya sa piling ng mga ito. Parang hindi ang mga ito ang itinuring niyang lolo at lola. Grandpa, what's wrong? Bakit ipinagtatabuyan ninyo si Marcos, samantalang hindi pa naman ninyo siya kinakilalang mabuti? Di pa kayo nagkaganyan sa ibang bisita ko. Bakit ayaw niyo kay Marcos? Tumalim ang tingin ng lolo niya. Sapat na ang nalalaman ko sa kanya para sabihin hindi siya nararapat para sa'yo. Matigas na sabi nito. Nangilid ang mga luha sa mga mata niya sa labis na sama ng loob. Bakit ganyan kayo ni Grandma? Ano ba ang masamang nalaman ninyo kay Marcos? Simpleng factory worker lang ang tatay niya? Dahil inaasahan ninyong mayaman ang pamilya niya at bumagsak sa expectations ninyo? Hindi lang yaman ang importante sa mundo. Mabuting tao siya. Tama na, saway nito. Ayoko nang makarinig pa ng kahit ano tungkol sa binatang yon.
Ito na ang huling pagkakataon na makikipagkita ka sa kanya. Di mo na siya kakausapin. Sa oras na malaman kong sumuway ka sa utos ko, sasabihin ko sa papa mo na nahuhumaling ka sa isang hampas lupa at ipapadala ka niya sa ibang bansa. Anong masama sa pagiging mahirap? Para sabihin ko sa inyo, mas matino pa siya kaysa sa ibang lalaking ipinapakilala ninyo sa akin. Animo nagbaga sa galit ang mga mata nito. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan dahil wala kang alam, Zamier. Sigaw nito at mabibigat ang mga hakbang na umakyat sa hagdan. Nagtatanong ang mga mata na binalingan niya ang lola niya na nakatayo pa rin sa ibaba ng hagdan. Parang wala ito sa sarili habang nakatingin sa pintong nilabasan ni Marcus. Grandma, tanong niya. Gusto niyang hingan ito ng paliwanag. Natuptop nito ang bibig at umiling. Wala rin siyang nagawa nang umiiyak na iniwan siya nito at umakyat sa hagdan. Ayaw ring magsalita nito. Nanlulumong umupo siya sa unang baitang ng hagdan. Bakit walang sino man ang gustong magsabi sa kanya kung ano ang totoong nangyayari? Ano ba ang hindi niya alam? Tahimik na nilapitan ni Zam si Marcus. Nakaupo sa isang bench ito at nagbabasa tulad ng nakagawian nito. Marcus, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Walang salitang kinuha nito ang mga gamit at umalis ng tulad ng ginagawa nito nung nakaraan. Malamig na ang pakikitungo nito sa kanya mula nang magaling ito sa mansyon nila. Halos hindi siya kinakausap nito. Mas malala pa ang relasyon nila kaysa noong una. Kung tratuhin siya nito ay parang hindi siya nag-e-exist sa mundo. Mabilis na hinarangan niya ang dadaanan nito. Hindi ka makakadaan hanggat hindi mo ko kinakausap. Bakit ba parang si Grandma? Ayaw mo rin akong kausapin. Bakit parang may sekreto kayo na hindi ko alam? Tiningnan siya nito. Malamig ang mga mata. Zam, wala na tayong dapat pag-usapan. Dapat nga, iniiwasan mo ako. Hindi mo ako dapat kinukulit. Sundin mo na lang ang utos ng lolo mo. Naningkit ang mga mata niya. Alam ko na kung bakit ikaw na ang umiiwas. Dahil natatakot ka kay Grandpa? Duwag ka naman pala, ni hindi mo ako kayang ipaglaban. Akala ko, gusto mo ako kaya mo ako nililigawan. Niligawan kita para hindi ikaw ang manligaw sa akin. Pinagbigyan na kita, kaya dapat siguro tigilan mo na ako? Mariing sabi nito. Galit na binato niya ito ng hawak niyang libro. Akala mo titigilan kita dahil itinataboy mo ko? I won't stop bothering you. Kahit na maging batas na hindi kita lapitan? Susundan pa rin kita. I'm ready to defy any rules because I love you. Binitawan nito ang hawak. Kinabig siya at niyakap. Zom, wag mo akong iyakan. Kailangan kong layuan ka dahil iyon ang makabubuti sa atin. Hindi ko gustong suwayin mo ang mga guardian mo dahil sa akin. Wala akong pakialam. Hindi nila ako mabigyan ng matinong dahilan kung bakit kita dapat layuan. At wala ka ring excuse para iwasan ako. I know that you also love me. Bakit pa natin pahihirapan ang mga sarili natin? Ng mga sandaling iyon, wala siyang maramdaman kundi ang pagre-rebelde na dapat niyang ipaglaban ang pagmamahal niya rito. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao dahil wala siyang ginagawang masama. Bumuntong hininga ito. Kaya ko namang tiisin na mawala ka sa tabi ko kung iyon ang makabubuti sa atin. Pero paano ako lalayo sa iyo kung palagi kang nandyan? Hindi kita tatantanan. Hinigpitan niya ang pagkakayakap dito. Saka, alam ko na hindi mo ako matitiis. Bakit kailangan nating maghiwalay kung hindi naman tayo magiging masaya kung susundin natin sila? Hinaplos ito ang buhok niya. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Siguro ay may iba silang gusto para sa'yo. Mahirap lang ako, Zam. Hindi na ako nagtataka kung bakit ayaw nila sa akin. Shut up, Marcus! Dahil kahit ano pang panda-discourage mo ang gawin ko, hindi na kita pakakawalan. Simula ngayon, girlfriend mo na ako. Kumunot ang noon nito. Handa kang suwayin ng mga utos nila? Ngumiti siya. May sinabi ba silang hindi kita pwedeng maging boyfriend? Pwede naman nating isikreto ang relasyon natin. I can keep a secret. Kapag nasa loob tayo ng campus, girlfriend mo ako. Pwede mo na akong itakwil paglabas mo ng campus.
Ginintalan siya nito ng halik sa mga labi. Mukhang wala akong pagpipilian. Ayokong suwayin mo sila pero hindi rin ako papayag na mawala ka sa akin. Kapag nawala ka, baka hindi na ako makangiti pa kahit kailan. Lalong tumibay ang loob niya nang makita ang ngiti sa mga labi nito. Hindi siya papayag na may tumututol pa sa kanila sa pangalawang pagkakataon. Iyon ang unang pagkakataong umibig siya. Walang pwedeng pumigil sa kanya at sa nararamdaman niya kahit pa ang mga taong mahal din niya. Magkahawak kamay na naglalakad sina Sam at Marcus palabas ng campus. Papadilim na noon at papasok na ito sa cafe. Nagbili naman siya sa mansyon na medyo malilate siya ng uwi dahil may project siyang gagawin. Hindi siya nagsinungaling pero hindi rin siya pinayagan or hindi rin siya pinayagan ng mga grandma and grandpa niya. May out of town next week sa Batangas ang klase natin. Gusto mo bang sumama? Malungkot na ngumiti ito. Hindi ako pwede. Kailangan ako sa trabaho. Hindi ka ba pwedeng mag-leave? Tanong niya at ikinawit ang kamay sa braso nito. Isang araw lang naman. Alam mo naman na hindi ako pwedeng umabsent. Puno ng kapilyahang ngumiti siya. Kakausapin ko na lang ang manager mo. Tiyak ko na papayagan kanyang mag-leave. Umiling ito. Zam, wag mong i-terrorize ang boss ko. Saka, pwede ka namang sumama sa outing nang wala ako para makasama mo naman ang mga kaibigan mo. Baka nagtatampo na sila dahil ako ang palagi mong kasama. Mula nang maging nobyo nito ay halos hindi na sila naghiwalay. Hindi siya umaalis sa tabi nito basta may pagkakataon. Kampante naman siya na hindi magsusumbong ang mga kaibigan niya dahil boto ang mga ito kay Marcos. Kapag nagka-boyfriend sila, maiintindihan din nila ako. Nagtaka siya nang may tumigil na isang itim na Mercedes. Sa tabi nila, bumaba ang isang lalaki roon na hindi niya kilala, tinarang siya. Miss Zam, sumama po kayo sa amin. Sabi ng isa na tila pinaka-leader ng grupo, bakit ako sasama sa inyo? Hindi ko naman kayo kilala. Baka mamaya kidnappers pa ang mga ito? Hinawakan siya ni Marco sa braso at pilit itinago sa likuran nito. Hindi ninyo siya pwedeng isama. Ako muna ang kailangan ninyong harapin. Matapang na sabi nito. Tulad niya ay wala rin itong tiwala sa mga lalaki na malalaki ang katawan at mukhang hindi pahuhuli ng buhay kahit naka-long sleeve polo at slacks ang mga ito. Tinaguan ng pinaka-leader ang dalawang tauhan nito. Mga bata, kayo na ang bahala dyan. Sabi nito at sumenya sa mga tauhan. Hinawakan ng dalawang malaking lalaki si Marcos sa magkabilang braso. Hinatak naman siya ng leader papunta sa itim na Mercedes bench. Bitawan ninyo ako! Sigaw niya habang pilit na pumapalag. Nang sulyapan niya si Marcos, nakita niyang kinakaladkad naman ito ng dalawang lalaki papasok sa isa pang kotse. Gaya niya ay pilit din itong kumakawala habang tinatawag ang pangalan niya. Marcos! Tawag niya rito. Hindi na niya nagawa pang sumigaw nang pilit siyang ipasok sa kotse. Zamir, huwag ka nang sumigaw. Pabayaan mo na ang hampas lupang yon. Sabi ng lolo niya na katabi niya sa likuran ng sasakyan. Nakasuot pa ito ng business suit at mukhang galing sa opisina. Nanlaki ang mga mata niya. Grandpa? Kayo ang may kagagawa ng lahat? Bakit ninyo ginawa yun? Nasaan si Marcos? Anong gagawin niya sa kanya? Halos hysterical na tanong niya. Bigla siyang kinabahan, lalo na at nakita niya kung paano bitbitin ng mga lalaki si Marcos kanina. Patungo sa isa pang kotse. Walang ekspresyon sa mukha nito habang tuwid ang tingin. Tuturuan ko lang ng leksyon ang hampas lupang binatang yon. Sasaktan niyo siya? Bakit gagawin niyo yon, Grandpa? Dahil sinuway mo ang utos ko. Galit na sigaw nito at matalim na tiningnan siya. Sinabihan na kitang iwasan ng lalaking yun. Pero, hindi ka sumunod. Namutla siya. Paano niyo nalaman? Pumalatak ito. Zam, akala mo ba mabibilog mo ang ulo ko? Matagal na akong nabubuhay sa mundong ito para hindi malaman ang mga ginagawa mo. Kung masaktan man ang lalaking yon, ikaw ang may kasalanan. Naisubsob niya ang muka sa palad at humagulgol ng hiyak. Kasalanan niya kung may gawin mang masama ang mga lalaki kay Marcos. Iniiwasan na siya nitong una pero siya ang mapilit. Huwag niyo siyang saktan, Grandpa, please. Pakiusap na niya. Magiging mabait na po ako. Hindi ko na kayo susuwayin. Kalimutan mo na siya. Hindi na kayo magkikita pa kahit kailan.
Nasa bahay ngayon ng mama mo at hinihintay ka. Sa London ka na magpapatuloy ng pag-aaral mo. Po? Sabi niya at nilungon ito. Pero, ayoko umalis. Ayaw niyang tuluyang iwan si Marcos. Kaya niyang magtiis kahit pagmasdan nito sa malayo. Hindi na niya ito kakausapin o lalapitan. Huwag lang siyang tuluyang malayo rito. Umiling ang kanyang lolo. Iyon ang makakabuti para sa iyo, Zam. Katulad ng paglalayo namin sa iyo sa lalaking yon. Walang mabuting idudulot sa iyo ang isang hampas lupang. Itinuturing na kitang parang tunay na apo. Ginagawa ko lang ang dapat. Grandma, talaga bang ipagbibili na ninyo ang mansyon? Tanong ni Zam habang malungkot na pinagmamasdan ng malaking bahay ng mga Alonzo habang nasa hardin. Kalilibing lang ng lolo niya na sumakibilang buhay sa edad na 80. Oo, iha, hindi ko na kayang tumira sa ganito kalaking bahay. Ngayong wala na ang grandpa mo, baka bumalik na ako sa Bacolod.